Ang Negros Occidental ay isang probinsya sa Pilipinas na matatagpuan sa Negros Island Region. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Bacolod. Sinasakop nito ang Hilagang Kanluran, kalahati ng malaking isla ng Negros at nasa hangganang Negros Oriental na binubuo ng Timog Silangang kalahati. Kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines ang Negros Occidental, kaya gumagawa ng higit sa kalahati ng output ng asukal sa bansa. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1960, lugar ng Negros Occidental. Sa mga panahong ito ay nagmamay-ari ng palaisdaan si Nestor. Produkto nila ay mga bangus. Nasa edad 40 na itong si Nestor. May asawa at 2 anak. Tubong Zamboanga itong si Nestor. Napadpad siya ng Negros dahil sa asawa niyang itago natin sa pangalang Margarita. 10 taon na rin siyang naninirahan dito. Subalit, lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya at mga kapitbahay, si Nestor ay isang brutal na mamamatay ng aswang. Simula 15 anyos ay nakikipaglaban na ito sa mga aswang kasama ang kanyang ama. Sa mga aswang lang umiikot ang buhay ni Nestor dati. Nagpalipat-lipat sila ng lugar upang manugis ng aswang, lalong-lalo na sa Capiz kung saan 5 taon siyang nanatili sa lugar. Kaya noong nagkaasawa siya ay mas pinili niya ang tahimik na buhay. Naisip niya kasi, ubusan ng lahi ang kultura ng mga aswang. Gayunpaman, naging payapa at tahimik naman ang buhay nito. Bilang proteksyon at depensa ay patuloy pa rin niyang pinangangalagaan ang mutya at ang karunungan sa paggamit ng sibat ni Atardar. Aminado si Nestor na hindi maiiwasan na may mga nararamdaman at nasisipat siyang aswang. Ngunit hindi na lang niya ito binibigyan pa ng pansin, na kung saan ang karamihan ay napapadaan lamang. May mga tauhan na rin siya na tapat naman sa kanya dahil sa pagiging mabuti ni Nestor sa kanila. Sa isang tingin ay hindi mo aakalain na dating mamamatay ng mga aswang itong si Nestor. Kadalasan, sa dagat sila dumadaan para maghatid ng mga hinahangong bangus. Isang hapon, habang nagpapakain ng mga isda ang mga tauhan, ay nasipat ni Nestor ang 3 babae na naglalakad sa dulo ng palaisdaan. May kalayuan na ito, pero base sa pananamit at buhok ay mga babae ito. Hindi masabi ni Nestor sa sarili kung tao ba ito o isang aswang. At kung sakali na aswang nga ang mga ito, ay hahayaan na lamang niya kung ito naman ay dumadaan lang. Daanan naman talaga ang lugar na iyon. Kaso, nakuha ang kanyang atensyon dahil sa purong itim ang mga kasuotan nito. Pasimpleng sinundan niya ng tingin ang mga ito. Nagkunwari pa siyang may inaayos sa mga tanim na kalamansi sa gilid ng palaisdaan. At ilang metro lang din ang distansya ng bahay nila sa palaisdaan. Mula sa kanyang likuran ay dumating ang kanyang asawa na may dalang pang merienda. Ilang segundo lang nalingat si Nestor
At sa pagbalik niya ng tingin sa mga babae, ay nawala na ang mga ito. Napaka-imposible dahil malawak na kapatagan ang naroon. Alam na ni Nestor na hindi iyon mga ordinaryong tao lamang. Gaya ng mga napapansing aswang, ay hinayaan na lamang ito ni Nestor. Pero may mga pangontra na siya noon pa man para sa mga nilalang ng dilim. Hindi niya lang ito sinasabi kahit kanino para iwas takot na rin. Ang mga pangontra niya ay kalamansi, puno ng makabuhay at mga puno ng suha. Dahil sa dami ng tanim nilang kalamansi, ay nabibenta din nila ang karamihan dito kaya may dahilan si Nestor kung bakit marami siyang tinanim nito. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ay nagpausok na rin siya ng balat ng nyog. Sa lahat kasi na nagpaparamdam na aswang, ay sa 3 babae siya may ibang nararamdaman. Hindi ito biro dahil ang hinala niya ay may mga lahing bangkilan ang mga aswang na ito. Paminsan-minsan ay nagpapausok talaga itong si Nestor. Pero kakaiba ngayon dahil pagkatapos ng hapunan ay muli niyang dinagdagan ang balat ng nyog. Bandang 8:00 na ito. Nagrereklamo na rin ang mga anak nito dahil sa napakalaking usok. "Pangga, ano ba yan? Gabi na masyado mo pang inuubos ang lamok. Pwede ba itigil mo na yan?" Pakiusap dito ni Margarita. Kumaway at tumango si Nestor sa asawa niyang nasa bintana bago niya tuluyang patayin ang usok at nagpalipad hangin siya bilang proteksyon sa buong bahay. Bukod sa kanilang 4 na mag-anak ay may kasama rin silang mga katiwala sa bahay. 2 lalaki at 2 babae. Ang bahay nila ay gawa sa semento at kahoy naman ito sa 2 palapag. Gawa naman sa yero ang bubong at may kalakihan ang bahay. May bakod ito na gawa sa kawayan. May nakasinding gasera sa unahan at likuran ng bahay. Ang mga suha at makabuhay ay nasa likod bahay at ang mga kalamansi naman ay nasa magkabilang gilid ng bahay. At lahat ng mga iyon ay nasa labas ng bakod. Bago pumasok sa kwarto, ay isa-isang pinuntahan ni Nestor ang silid ng kanyang mga anak. Inusalan niya pa ito bilang proteksyon. Nang makahiga na siya, ay hinawakan niya ang kwintas kung nasaan nakasabit ang pangil ng kidlat. Sa loob ng 10 taong pananahimik, ay ngayon lang ulit nakaramdam ng ganito si Nestor. Nakatulog na ng mahimbing ang asawa pero si Nestor ay hindi man lang dinalaw ng antok. Bumangon siya at marahang binuksan ng konti ang bintana at sinipat ang labas. Akmang isasara niya na ito nang may napansin siyang dumaan ng isang mabilis. Nang sipatin niya ulit ay wala naman. Kinuha ni Nestor ang mahabang baril at lumabas ng kwarto. Sa magkabilang dulo ng pasilyo, sa 2 palapag ay may mga bintana. Una niyang sinilip banda sa likod. Ang bintana ay may pahaba at pahalang na mga patpat at kurtina lang ang pantapal nito. Tahimik ang malinis naman sa likod bahay. Nang magtungo na siya sa kabilang dulo, kung saan tanaw ang harapan ng bakuran. Pagsilip ni Nestor, nakita niya ang 3 nilalang na nakaupo na
parang sa aso. Mahaba ang buhok na maninipis. May lumuluwang mga mata, kulubot at maputla na balat. May kalakihan ang bibig nito, butot balat at nakadamit ng kulay itim. Tumingin-tingin ang mga ito sa paligid ng bahay. Dahil sa ayaw niyang madamay ang pamilya, kaya nagdasal na lamang si Nestor na sana umalis na ang mga nilalang. Maya-maya pa ay nagpulasan ang mga nilalang dahil may mga paparating na mga kalalakihan. Agad bumaba si Nestor at nagtimpla ng kape at nagkastang nagpapahangin lang ito sa balkonahe ng bahay. Sinangguni ng mga tauhan niya na hindi matutuloy ang paghahatid ng mga isda dahil di umano nasira ang gilid ng bangkang ginagamit nila. Imbis na manghinayang ay nagpasalamat pa si Nestor sa kanyang kalooban dahil kung hindi dumating ang mga tauhan ay malamang hindi aalis ang 3 aswang. Nasa 6 din sila. Inaya na lang ni Nestor na magkape ang mga ito. Kinabukasan, malalim ang iniisip ni Nestor dahil kabisado niya ang ugali ng mga aswang. Babalik at babalik ito, lalo pat naramdaman ng mga ito ang kanyang palipad hangin. Kapag nakaramdam kasi ang mga aswang na may kumukontra sa kanila na may alam sa lihim na karunungan ay ituturing nilang hamon ito sa kanilang lahi. Gagambalain ka at gagambalain talaga. Tiyak na hindi may tatago pa ni Nestor ang kanyang pagkatao. Bago pa man sumapit ang dilim, ay kinausap nito ang kanyang asawa. Ano ba yung mga pinagsasabi mo, Pangga? Tinatakot mo yata ako. Wika dito ni Margarita. Ipinaliwanag niya ng gusto sa asawa na totoo ang mga aswang at anting-anting upang maniwala ito. Itinuro ni Nestor ang ulap. Laking gulat ng asawa dahil sa paghampas ng kamay ni Nestor ay biglang kumidlat. Inilahad din niya ang tungkol sa mga bangkilan kinagabihan. Natakot man ang asawa pero wala na itong magagawa. Pagsapit ng gabi, nagtaka man ang mga bata pero doon nila ito pinatulog sa kanilang kwartong mag-asawa. Habang si Nestor ay nakahanda na ang 4 na itak na hinasa niya kasama ang 2 lalaking katiwala. Napakamot na lang ang mga ito. Bakit pinatatabi sa kanila ang mga itak sa oras ng pagtulog? Mas lalong nagtaka at natawa pa ang mga ito nang sinabi ng kanilang amo na para iyon sa mga aswang. Dahil sa seryoso ang mukha ni Nestor, ay napayuko na lamang ang mga ito at sumunod na lamang sa inuutos. Nasipat naman ni Nestor ang isa sa mga babaeng katiwala na tila ba balisa ito. Manong Nestor, nakita niyo rin ba sila kagabi? Pagtatanong dito ni Criselda. Agad nilapitan ni Nestor ang dalaga at inusisa tungkol sa aswang. Ayon sa babae, manggagamot ang kanyang lolo na taga-Sipalay. Kaya alam niya na totoo ang mga aswang. May kakayahan na makakita ng mga elemento itong si Criselda. At alam din niya ang mga pangontra sa aswang. Natuwa naman kahit papaano si Nestor dahil may isang nakakaintindi sa kanya. Agad niyang pinag-utos na maglagay ng mga pangontra sa loob
at labas ng bahay. Pagsapit ng 8:00 ay nagpausok ng balat ng nyug itong si Criselda. Napangiti naman si Nestor sa mga bilin ng dalaga sa mga kasamahan nito. Tulad ng itarak muna sa lupa ang itak bago itaga sa aswang upang tumalab ang talim nito. Huwag iparamdam umano sa aswang na labis kang natatakot dahil iyon ang kanilang panlaban sa tao. Maaari kang makontrol ng aswang sa pamamagitan ng iyong takot. At higit sa lahat, huwag bumitaw sa paniniwala sa may likha. Sumapit na ang 10:00 ng gabi. Alerto na ang lahat. Habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, ibinigay ni Nestor ang punyal na gawa sa kahoy ng sinukuan at kapag nagkataon, wag na wag siyang magdadalawang isip na itarak ito sa mga aswang. Magdudulot ito ng napakalaking pinsala at tuluyang manghihina ang mga nilalang. Diyos ko naman, Pangga, kahit nga manok hindi ko kayang gilitan ng leeg. Aswang pa kaya? Uwi ka dito ni Margarita. Pangga, magtiwala ka lang sa akin ha. At huwag mong iwan ang mga anak natin. Tugon dito ni Nestor. Nagpakalat na rin ng usal, pamproteksyon sa buong bahay itong si Nestor. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, nakarinig na si Nestor ng isang tunog ng baboy. Kumpirmado, bangkilan nga ang mga aswang na nanggagambala sa kanila. Sa mga hindi nakakaalam, ang bangkilan ay mataas na uri ng aswang, mga sinaunang aswang. Pinaniniwalaang sila ay mula sa hanay ng mga kadatuan. Sila ay mataas na uri ng babaeng aswang. Nakakahigit sila sa lakas at bangis kesa sa ibang uri ng mga aswang. Sa ibang kwento, sila ay ang mga babaylan na naging asawa ng Diyos ng kasamaan na si Aswang. Sinasabing ang mga bangkilan ay ubod ng gaganda at panganib. Pinakamalakas na uri ng babaeng aswang kung maituturing. Magagandang dilag na may kakayahang magpatubo ng pakpak ng paniki at matatalim na kuko. Ang mga bangkilan din ay may mga kakayahang magpalit-palit ng anyo gaya ng sa malaking baboy ramo, malaking ibon at iba pa. Bilang mataas na uri ng aswang, ang bangkilan ay may kakayahang gawing aswang ang tao sa pamamagitan ng paghalik nito. Sa paghalik ay isinasali ng bangkilan ang itim na itlog sa sisiw, ibon o di kaya ay perlas mula sa kanyang katawan patungo sa taong nais niyang maging aswang. Kaya naman, hindi basta-basta ang makakalaban nila. Sumagi sa memorya ni Nestor ang panahon ng huli niyang nakasagupa ang lahi ng bangkilan. Tanging sa harap ng bahay nagpabalik-balik ang mga ito. Subalit, 2 baboy lang ang nakita ni Nestor. Hanggang sa may lumapag na ibon sa kanilang bobong. Bumulong si Nestor sa asawa at binuhat nila ang mga bata pababa. Doon sila nagsama sa kwarto ng mga babaeng katiwala. Hindi na talaga nagugustuhan ito ni Nestor. Ang 10 taong pananahimik niya ay pilit ginugulo ng mga nilalang ng dilim. At ang pagiging brutal nito na mamamatay aswang ay pilit ginigising ng mga demonyo sa paligid. Kaya inutusan niya ang lahat na
magsama-sama sa iisang kwarto at bantayan ang bawat isa. Pangga, huwag kang lumabas dito. Mawawala rin yan pagsapit ng umaga. Pag-aalala ng asawa ni Nestor. Gusto mo ba na ganito tayo lagi gabi-gabi? Sambit ni Nestor at tuluyang isinara ang pinto. Mga animal kayo. Talagang hinahamon niyo ko. Pwes, pagbibigyan ko kayo. Wika nito sa kanyang sarili. Bitbit ang buntot ng pagi. Lakas loob na lumabas ng bahay si Nestor. Tumakbo si Nestor at lumundag sa bakod. Lumapag ito mismo sa harapan ng dalawang baboy. Agad niya itong pinaghahampas ng dalang buntot ng pagi. Napaatras at umangil ang mga ito at agarang nagpalit anyo bilang magagandang babae na may pakpak ng paniki. Sabay sumugod ang dalawa at sinalubong naman ito ng mga hampas ni Nestor. Sapul sa tiyan ang dalawa at ininda ng gusto ang tama. Nagkasugat ito dahilan sa galit ng mga aswang. Lumipad ang mga ito at nagtungo sa bahay. Agad sinundan ni Nestor. Nasipat niya ang isa pang aswang na pilit sinasara ang bintana kung saan naroon ang mga tao sa bahay. Naghihiyawan na rin ang mga ito hanggang sa tuluyang masira at mabuksan ng aswang. Akmang papasok na ito nang biglang sumulpot sa likuran nito si Nestor. Hinila ang babaeng aswang. Kitang-kita ng lahat ang paghawak ni Nestor sa baba ng aswang at hinila ito. Dahilan sa paghiwalay ng ulo nito sa katawan. Agad nangisay ang aswang at tuluyan din itong namatay. Nang bumagsak na ito ay tinadyakan pa ni Nestor ang dibdib dahilan sa pagkawasak nito na animoy nagulungan ng isang malaking gulong. Pagtingala ni Nestor ay naglipara na papalayo ang dalawa pang aswang. Nasaksihan rin nila ang biglang pagkawala ni Nestor nang matamaan ito ng kidlat. Sumulpot si Nestor sa harapan ng dalawang aswang. Agad niya itong hinampas ng buntot ng pagi. Ang isa ay natamaan sa muka, habang ang isa pa ay naputol ang isang pakpak dahilan sa pagbulusok nito sa lupa. Habang inuundayan ng suntok ni Nestor, ay may kuryenteng dumadaloy sa kanyang kamao dahilan sa pagkabali ng mga buto ng aswang. Sa bilis at lakas ni Nestor, ay wala nang mapuntahan ng mga aswang dahil sa lahat ng direksyon ay naroon si Nestor. Pinaramdam niya sa mga ito na malaking pagkakamali na ginambala nila ang pamilya ni Nestor. Bilang panghuling atake, ay pinasabog niya ang dalawa sa pamamagitan ng kidlat. Nang matapos ay agad bumalik sa bahay si Nestor at isang hampas ng kidlat sa nakabulagtang katawan ng aswang. Sumabog din ito at tuluyang naging isang abo ang katawan nito. Pumanhik pala sa taas si Margarita at kitang-kita niya ang mga ginawa ng kanyang asawa. Ang mabait at malumanay na mister ay biglang naglaho habang nakikipaglaban sa mga aswang. Isang napakalupit na tao ang nasaksihan ni Margarita. Nang humupa na ang lahat, ay sinabi ni Margarita na hindi siya makapaniwala sa mga nakita nito. Ayon naman kay Nestor, higit pa roon ang mga ginawa niya 10 taon na ang nakakalipas. Ipinakita rin niya ang pangil ng kidlat na akala noon ng misis niya ay ordinaryong kwintas lamang.
At sinabi rin ni Nestor na wala na siyang palalampasin pa at lahat ng aswang sa lugar ay dudurugin nito. Makalipas ang ilang araw ay naging payapa naman ang kanilang lugar. Ang lokasyon kasi ng kanilang bahay ay nasa gitna ng kapatagan na katabi sa palaisdaan at sa hunaan ay dagat. Masasabing napakalayo ng mga kapitbahay nila. Kaya kitang-kita kung sino man ang paparating. May kalayuan rin ng kagubatan pero natataraw pa rin ito mula sa kanilang tirahan. Hanggang sa dumating ang araw na mag-aani na sila ng mga isdang bangus. Nasa mahigit 20 katao ang gumagawa. Nakasubaybay lang naman si Nestor sa mga ito. Sa pagkakataong ito ay sa dulong bahagi ng palaisdaan ang anihan. Kaya panay sulyap ni Nestor sa bahay nito habang ang mga anak ay naglalaro sa bakuran. Mahigpit na ipinagbili ni Nestor na hanggang 3:00 lang ng hapon na pwedeng nasa labas ang mga bata. Paliwanag ni Nestor, may mga aswang na aktibo mula 3:00 ng hapon hanggang 3:00 ng madaling araw. Kaya hindi dapat magpakampante. Aabutin ng 7:00 o 8:00 ng gabi ang anihan. Kaya may araw pa lang ay naghanda na ng mga gasera sa paligid ng pinag-aanihan. Matindi rin ang pagbabantay ni Nestor sa mga tauhan niya at panay sulyap pa rin sa bahay. Ayaw ni Nestor na may isa sa mga tauhan na mabiktima ng aswang. Sa wakas ay natapos din ang trabaho. Mag-8:00 na ng gabi. Gaya ng nakagawian, tuwing anihan ay nagpapakain ng hapunan si Nestor sa kanyang mga tauhan. Kaya naman ay sa bakuran sila naglapag ng pagkain. Matapos ang hapunan at konting kasiyahan ay ang bigayan na ng sahod. Si Margarita ang tagabigay ng sahod. Habang tinitingnan ni Margarita ang mga tauhan, ay napansin niya na wala itong si Mang Tasyong. Kaya hinanap niya ito. May sumagot na may binalikan daw ang matanda sa palaisdaan. Naiwan daw ang kanyang salakot. Nang marinig ito ni Nestor ay agad siyang lumabas ng bakod at sinipat ang matanda. May mga gasera pa naman sa lugar. Kaya natatanaw niya ito hanggang sa may malaking aso na napakabilis tumakbo at tinangay ang matanda. Napasigaw si Nestor at mabilis na tumakbo sa lugar. Animoy hangin lang na biglang nakarating si Nestor sa lugar. Subalit nakahandusay na ang matanda na merong kagat sa leeg at nawala na ang malaking aso. Napaluhod at nanlumo na lamang si Nestor habang nanginginig at pilit pinipigilan ng matanda ang pagsirit ng kanyang dugo mula sa napakalaking sugat nito sa leeg. Ilang segundo pa ay nawalan na ito ng buhay. Dito na napasigaw sa galit si Nestor. Ilang minuto pa bago nakasunod ang mga tauhan nito. Isang aswang, mga hayop. Nagsisisigaw sa galit itong si Nestor. Subalit wala na siyang magawa dahil patay na ang matanda. Napaiyak na lamang ang antingero sa pagkaawa sa matanda at pakiramdam niya na isahan siya ng aswang. Ayon kay Nestor, kasing tangkad ng tao ang aso at alam niya kung ano iyon. Isang asbo. Ang asbo ay mabangis na uri ng aswang. Mabilis tumakbo sa 4 na paa. Mga aswang na nag-anyong malalaking aso o asong baliw. Labis naman ang
paghingi ng tawad ni Nestor sa pamilya ni Mang Tasyong. Subalit, hindi naman siya ang sinisisi ng mga ito. Alam kasi nila na napakabait nitong si Nestor. Binigyan ng maayos na burol ang bangkay ng matanda. Hanggang gabi-gabi naman nakikipaglamay ang buong pamilya. Gabi-gabi rin, inuusala ni Nestor ang burol upang hindi ito makuha ng mga balbal. Kahit wala naman siyang nasisipat kailanman, mas maigi na ang makasigurado. Matapos mailibing ng maayos, nagdesisyon si Nestor na tugisin niya ang asbo. Napapansin ng asawa na madalas tahimik ang kanyang pangga. Iniintindi na lamang niya ito dahil matindi talaga ang malasakit niya sa kanyang mga tauhan. Tinuring niya itong isang pamilya. Alam din ng asawa na may binabalak itong si Nestor. Napakamababang uri ng mga aswang ang asbo. Pero nalusutan pa rin ako. Hindi ako makakapayag na may mabiktima pa ang aswang na iyon. Wika nito sa nag-aalalang asawa. Nagdesisyon si Nestor na pasukin ang kagubatan. Naghabilin din siya na sapat na ang asin na pantaboy sa mga asbo at kailangan na sarado palagi ang lahat ng mga pinto at bintana. Gayunpaman, sinunod ito ng mga naiwan sa bahay. Isang gabi, sinuong ng antingero ang buong kagubatan. Dala nito ang buntot ng pagi. Sa halos isang oras sa pagbaybay sa loob ng kagubatan, ay may naaamoy na siyang kakaiba at umaalinsangan rin ang paligid. Sa hinuwa niya ay malapit na sa kanya ang aswang. Sa isang bahagi nagmumula ang napakababahong amoy. Tanging liwanag lang ang nagsisilbing ilaw ni Nestor. Iniwasan niya na magdala ng ilaw upang hindi makapansin ang mga aswang. Marahan siyang gumapang hanggang sa tumambad sa kanya ang mga nanginginaing mga aswang. Pinagtutulungan nila ang mga iilang tao na kanilang nabiktima. Nanggigil na si Nestor sa galit. Hindi niya akalain na napakaraming asbo na pala sa kagubatan na iyon at ginawa na nilang pugad ang isang bahagi nito. May nasisipat rin siyang mga bungo at kalansay ng tao. Tumayo si Nestor. Itinuro ang kalangitan. Bubulabugin niya ang piyesta ng mga asbo. Ilang segundo pa ay bumagsak ang napakalakas na kidlat sa gitna ng mga nanginginaing asbo. Nagtalsikan ang natamaan at agaran itong nawalan ng buhay. Nagpulasa naman agad ang mga ito at nagpalit ng anyo bilang isang malaking aso. Sa tansya niya ay humigit kumulang 30 asbo ang naroroon. Agad umangil ang mga ito at nagtungo ng mabilis paikot sa kanya. Inilabas niya ang buntot ng pagi at sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Winasiwas ni Nestor ang dala at sa bawat matamaan ay nagtatamo ito ng napakatinding sugat. Animoy nauuka ang mga balat ng aswang kapag natatamaan ng buntot ng pagi. Nagpahabol si Nestor sa mga nilalang hanggang sa makaabot sila sa kapatagan. Tumigil si Nestor at marahan naman na papalapit na ang mga asbo na umaangil ng mahina. Parang aso na nagbabalak ng mangangagat. Nang akmang sumugod na ang mga asbo, ay biglang umangat sa ere itong si Nestor. Kasabay nito, ang pagbagsak ng mga kidlat.
Sa bawat natatamaan ay sumasabog ito sa tindi ng bultahe ng kidlat. Subalit dahil sa mabilis rin ng mga ito ay nakakailag ang iba. Habang bumubulusok pababa ang antingero ay pinagsasapak naman niya ang mga asbo. Umaatungal ang natatamaan at agad nababali ang buto ng mga ito. Sa paglapag niya sa lupa ay inundayan naman siya ng atake ng mga nilalang. Subalit sinasalubong lang niya ito ng hampas at suntok. May nahuli siyang isa. Hinawakan niya ito sa ulo at hinampas sa ibang asbo. Hirap din ng mga ito na mahuli si Nestor dahil sa parang hangin ito kung kumilos. Hanggang sa nasipat niya ang 5 natirang asbo na kumaripas ng takbo. 6 kuryente na dumaan at lumagpas si Nestor sa mga ito. At sa pagharap niya ay nagpakawala ng kidlat ang antingero. Parang natusta ang mga ito. Bumagsak ang 5 na tanging naghihingalo. Ang iba ay pinilit pang makatayo. Isa-isang tinanggalan ni Nestor ng ulo ang mga asbo. Inipon niya ito sa katuluyang sinilaban. Bandang 2:00 na ng madaling araw, nakauwi na itong si Nestor. Nadatnan niya na nagkukumpulan ang mga ito sa sala. Ayon kay Margarita, hindi sila makatulog. Baka may asbong sasalakay. Nasa salas rin nakaiga at mahimbing na natutulog ang mga anak. Humingi na lamang ng kape ang antingero at labis na nagpasalamat sa kooperasyon ng mga katiwala nito. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita itong si Nestor. Kung sino man sa inyo ang nais na umalis, hindi ko kayo pipigilan. Mahalaga ang buhay ninyo. Kaya naiintindihan ko kung nais ninyong mailigtas ang inyong mga sarili. Wala namang may gustong umalis at nangako ang mga ito na dadamayan ang pamilya ng amo. Napangiti naman si Nestor sa kanyang narinig. Pinagpahinga na rin niya ang lahat. Isang humaga, habang nakatanaw si Nestor sa palaisdaan, inisip niya na hanggang kailan ba matatahimik ang lugar na ito. Lumipas ang ilang buwan. Sumapit ang kaarawan ng kanyang bunso. Nagkaroon ng mga bisita. Sa mga nagdaang mga buwan ay pinulong ni Nestor ang mga kapitbahay. Hinikayat niya ito na maging mapagmatsyag at huwag basta-basta magtitiwala sa mga dayo sa kanilang lugar. Naging alerto naman ang mga taga-baryo sa mga dayong napapadpad sa kanilang lugar. Agad nilang ipinaalam kay Nestor kung may napapansing dayo sa lugar hanggang sa may isang pamilya na bagong lipat. Ayon kay Nestor, mga karaniwang aswang lamang ang pamilyang iyon. Pinakikitunguhan naman ito ng mga taga-baryo ng maayos at kinaibigan pa. Lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo, ay nagpaplano na ang mga ito na yayang gawin silang lahat. Kaya panay naman ito namimigay ng ulam. Subalit lingid din sa kaalaman ng mga aswang na may binabalak rin ng mga taga-baryo sa kanila. Tinatanggap nila ang mga pagkain na ibinibigay ng dayong pamilya. Ngunit itinatapon rin nila ito. At sa kaarawan ng bunso ni Nestor ay inimbitahan pa ang pamilyang iyon. Tila isang pagkakataon na ito ng mga aswang na mangyanggaw ng maramihan. Nasa 6 ang miyembro ng pamilya. Binubuo ito ng mag-asawa
at 4 na mga binata at dalaga. Nang nasa hapagkainan na sila, ay ang tanging kinain ng mga ito ay ang dala rin nilang pagkain. Patay malisya naman ang mga tao na nakasabay sa mesa. Masaya at nag-aasaran pa ang mga binata sa magagandang anak ng mga aswang hanggang sa nagsalita itong si Nestor. Alam nyo, kami dito sa baryo ay malalapit at parang pamilya na ang turingan. Kaya alam ng bawat isa ang nangyayari sa paligid. Kumunot ang noo sa mag-asawang aswang dahil sa nakakalokong tawa ni Nestor. Ilang saglit pa ay nag-umpisang mahilo at nahihirapan sa paghinga ang mga ito. Anong pakiramdam na may kakaibang sahog sa pagkain? Kagaya sa mga binibigay ninyo, pagkain na may yanggaw? Wika pa dito ni Nestor. At nagtawanan ang mga magkakapitbahay. Isa-isang tumayo ang pamilyang aswang at pilit isinusuka ang pagkain. Subalit, huli na ang lahat dahil kumapit na sa sistema ng mga aswang ang lason na inilagay ni Nestor sa pagkaing dala ng mga ito. Nagtawanan ang lahat habang nakasubsob na sa lupa ang mga bisita. Sa bakuran kasi ang malaking piging, hindi hahayaan ni Nestor na makapasok sa bahay niya ang mga demonyo. At nag-utos si Nestor na gawin na nila ang nais sa mga aswang. Pinagkakaisahan nila ang mga aswang sa pagsaboy ng asin. Napapasigaw na ito sa hapdi dahil nasusunog ang kanilang balat sa asin. Sa labas ng bakod ay nagliyab na ang mga panggatong na inihanda nila. Labis na ang panghihina ng mga aswang sa lason at sa asin. Isa-isang hinila ng mga tao ang mga aswang at itinapon sa nagbabagang apoy. Hindi na nakapalag ang mga ito dahil wala na silang lakas na lumaban. May mga tauhan na rin na pinapunta si Nestor sa bahay ng mga aswang upang sunugin. Nagkakaisa ang taga-baryo sa pagsupil sa mga aswang na dumadayo sa kanilang lugar. Hanggang isang araw, may isang pangyayari na gumimbal muli sa buong baryo. May mga taong nawawala sa ilog, partikular sa bahagi ng talon. Walang nakasaksi sa pangyayari pero ang mga taong nagpapaalam upang maligo sa talon ay hindi na nakauwi pa. Kahit bangkay ay wala silang matagpuan. Muli na namang binalot ng takot ang baryo at hindi ito nagustuhan ni Nestor. Sa pag-oobserba niya sa talon ay parang kumukonti ang tubig na umaagos dito at wala na ring isda ang nauhuli sa ilog. Imposibleng magindara ang may gawa nito dahil nasa tubig alat lamang sila. Dahil sa pangyayari ay nagpunta sa kabilang bayan si Nestor upang kitain niyang kaibigang albularyo. Nagulat ito dahil 10 taon na nang huli silang nagkita. Matapos ang kamustahan at konting usapan, ay dito na inilahad ni Nestor ang sadya nito. Biglang nag-iba ang itsura ng matanda nang malaman ang sinabi ni Nestor. Ayon dito, isang berberoka ang nambibiktima. Konting deskripsyon mga kabaryo. Ang berberoka ay isang nilalang na naninirahan sa mga ilog, lawa at latian. Humihigop ito ng napakaraming tubig hanggang sa mabawasan ang taas ng tubig
at naakit ang mga mangingisda dahil sa baba ng tubig ay madali nilang mahuhuli ang mga isda. Nagsisilbi itong pain hanggang sa ibubuga ng berberoka ang nahigop na tubig upang lururin ang biktima. At ang mga tumatakas ay hinahabol din ng mga ito. Dahil sa nalaman, ay hindi na nag-atubili pa itong si Nestor. Nagtungo siya sa pangpang ng ilog, may dalang gasera at sibat para manghuli ng isda. Sinadya niya na sa masukal na parte lang ng ilog magpunta. Habang sinisipat niya ang mga isda, ay napapansin na niya ang pagbaba ng tubig dito. Ito na ang hinihintay ng antingero. Nagpunta pa siya sa pinakagitna ng ilog, bitbit ang gasera at isang sibat. Hanggang sa naramdaman niya ang malaking nilalang na nasa kanyang likuran. Sa pagbuga nito ng rumaragas ang tubig ay agad lumundag ang antingero. Sabay, bato ito ng isang sibat. Sa unang pagkakataon ay nasilayan niya ang kagimbal-gimbal na itsura ng berberoka. Kulay berde ito na may malaking bunganga. May palikpik sa ulo at tenga. Ang mga kamay nito ay tila paa ng bibe, ngunit mahaba ang kuko at napakalaki nito. Tumalon din ito at sa pagbagsak sa tubig ay animoy umulan sa lugar sa tindi ng pagtalsik ng tubig ilog. Walang binatbat ang ordinaryong sibat na ibinato ni Nestor, ni hindi man lang ito tumarak. Lumapag si Nestor sa pangpang ngunit muli siyang tinalon sa tubig. Nakita niya ang paa nito at sinubukang suntukin. Umatungal ang nilalang, tanda na nasaktan ito sa suntok ng antingero. Sa pag-ahon ni Nestor ay sumambulat sa kanya ang napakalaking paa nito. Mabuti na lang ay mabilis siyang nakailag, pero tumilapon siya sa tindi ng talsik ng tubig. Batid niya na nakakakita pala sa dilim ang nilalang. Upang maging patas ay tumakbo si Nestor sa bahagi na walang puno para sa liwanag ng buwan. Dumadagundong ang lupa sa paghabol ng nilalang sa kanya. Pilit din siyang pinaghahampas sa malapad na kamay nito. Subalit sa likse ni Nestor ay hindi man lang nakatama ang berberoka. Bagkus, lalo pa itong nagalit nang mangyari iyon. Umatungal ang nilalang at sinugod naman ito ni Nestor. Inundayan niya ng suntok sa ibabang bahagi ang nilalang at napapaatras ito. Bumalik ito sa tubig na tila kumukuha ng lakas. Doon ito humigop ng napakaraming tubig at ibinuga sa antingero. Pumaibabaw si Nestor at pinatamaan niya ng kidlat ang nilalang. Umangil ito at tuluyang natumba. Inakala ni Nestor na patay na ito, kaya nilapitan niya ang berberoka, subalit hinampas siya nito at tumilapon sa mga puno. Nagkabali-bali naman ang mga punong natamaan ng kanyang katawan. Medyo nakaramdam ng sakit si Nestor, subalit mabilis din itong tumayo. Nagpakawala pa ito ng mga tigalpo ngunit hindi ito ininda ng nilalang. Paulit-ulit din niya itong pinatatamaan ng kidlat, subalit buhay pa rin ito. Wala nang maisip na paraan si Nestor. Hanggang papasugod na sa kanya ang nilalang ay nag-usal siya at tinawag ang sibat ni Atardar. Mula sa kalangitan
ay gumuhit ang puting liwanag at agad tumarak mula sa likuran ng berberoka. Tumagos ito sa dibdib. Lumundag palayo si Nestor at inusal ang pinakamalakas na kidlat at tumama ito sa ulo ng nilalang at dito ito tuluyang nabiyak. At pinakahuli ay ang pinakamalakas niyang suntok sa noo ng nilalang at lumiwanag pa ang sibat ni Atardar at nahati ang katawan ng berberoka. Muli na namang nagbunyi ang baryo sa pagkapanalo ni Nestor. Pero aminado siya. Nahirapan siya sa pagpatay sa berberoka. Napagtanto ni Nestor na habang buhay ay meron siyang responsibilidad hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga tao. Bilang antingero at sa pagtanggap na tangan ng mutya, ay katumbas nito ang pagtanggap at pag-ako sa isang responsibilidad na hindi alam ng karamihan. Muling nagbalik ang manunugis ng aswang. Nagpunta siya ng Zamboanga upang hingin ang basbas ng ama. Sa pagbabalik niya ng Negros, ay kasama na nito ang kanyang ama. Kung kaya niyang ipagtanggol ang pamilya at ang buong baryo, mas kakayanin naman ito ng kanyang ama na siyang nagturo sa kanya sa pakikipagdigma sa mga aswang. Humayo ka, Nestor, at ako na ang bahala sa pamilya mo. Wika dito ng kanyang ama. Malungkot man, pero tinanggap ng kanyang asawa na hindi lang sa kanila may responsibilidad itong si Nestor. Dito na muling naglakbay si Nestor sa Kabisayaan upang suyurin ang mga aswang at iba pang nilalang ng dilim gamit ang tangan ng kidlat at sibat ni Atardar. Makikita sa kwento na ang pagkakaisa ng bawat isa ay napakalaking bagay upang magkaroon ng magandang resulta. Sa nangyari ay tila nabaliktad ang sitwasyon sa aswang at tao. Isang magandang aral din ang pagiging mabait sa kapwa. Kahit nasa panganib na ang buhay ng mga katiwala ni Nestor, ay hindi pa rin siya nito iniwan. Mga kabaryo, ang pagkakaroon ng mabuting hangarin sa kapwa ay walang katumbas na halaga ang balik nito sa atin. Matuto sana tayong maging patas sa ating kapwa. Okay. So, ayun, kamusta ulit mga kabaryo? Bali, dito na natapos yung kwento ni Dante, no? Tama ba? Ay hindi, Nestor. Kahapon pala to si Dante. Sorry. Si Nestor, no? Nestor Adlaw. Grabe to. Buhay pa pala yung tatay niya, no? Maisingit ko lang. Kasi nga akala ko, todas na, di ba? Pero buhay pa pala. So, sorry, Nestor, no? Siguro ito pwede akong magbigay ng opinion kasi grabe to. Kasi isipin nyo, ilang beses, hindi ko lang alam kung meron na akong nakwento na about sa berberoka. Pero parang hindi ko alam siguro baka narinig nyo na to sa ibang channel o dito sa channel natin. Hindi ko matandaan mga kabaryo. So, para sa akin, grabe tong berberoka, no? May ganito pala talaga na isipin nyo yung style niya is parang para siya makapangbiktima sa siya sa talon o ilog. Sa bagay, talon, no? Sorry. Yun nga, talon. Syempre nga naman, kung ikaw yung mangingisda o nanguhuli ka ng isda, syempre ang gandang gawin nun pag kumbaga low tide, di ba? Kasi nga, talagang aangat yung isda, may kita mo talagang huli kung huli, no? So, yun yung ginagawa ng berberoka. Pero, ang hindi ko lang ma-imagine kung paano niya
hinihigop yung tubig, no? Kasi isipin nyo, talon. So kung talon to, tuloy-tuloy yung agos ng tubig, di ba? Medyo napapaisip ako doon, pero feeling ko malaki to. Hindi ko sure pero siguro hindi naman sobrang as in low tide na low tide. Kumbaga, mapapansin mo lang na parang, oy, bumaba na yung, yung tubig, pwede na akong manghuli. So, ayun. Feeling ko yun lang. Yun nga lang, hindi na natin alam kung saan napunta yung mga bangkay ng mga taong nawala, no? Kasi hindi na ba nabanggit sa kwento ni Nestor kung nakita niya ba, no? Rekta patayan na, rekta bakbakan sila, no? Pero grabe rin. Talagang nahirapan si Nestor dito. Yun nga. Kasi nakita niya naman. Isang malakas na dasal yung ginawa niya, no? Usal pala. Isang malakas na aral ng kanan. Yung sibat ni Atardar. Grabe yun. Biruin mo, kailangan niya pang gawin yon para mapatay itong Berberoka, no? Sa mga normal na aswang naman, kagaya kanina, yung mga asbo. Kumbaga, lang to, one shot niya lang pinapatay. Wala na. Eto, grabe to, na dito siya nahirapan. Tapos yun nga, ang galing lang, no? Ang ganda. Siguro, nung panahon neto ni Nestor, talagang mabuting tao to. Kasi isipin niya, kung ikaw tauhan ka tapos may tsansa na mabuhay ka pa, lalo na nasa ganitong sitwasyon ka na yung amo mo, kumbaga nilulusob na ng mga aswang yung pamilya. So ikaw nandun ka rin ikipaglaban na wala ka namang alam na wala, basta sa'yo lang tong itak, bahala ka na. So siguro yung utang na loob na lang yung binalik nila kay Nestor. Grabe yun. Yun yung mga tao talagang masasabi mong ibibigay mo yung 100% mo na tiwala, no? Kasi makikita niya naman na handa silang, hindi naman natin ginusto na word na mamatay, no? Pero nandun na rin na handang mamatay kasi nga gusto nilang ipagtanggol yung pamilya ni Nestor, no? Grabe, grabe. Ganun yung mga gusto kong tao, kabaryo. Ayoko nung alam niya na. So, yun. Ganun. Asan kaya tong mga to, no? Comment kayo dyan, ba naririnig nyo to? Pakilala naman kayo. Saludo, grabe. Grabe yung katapatan nila kay Nestor. Hindi naman sila binigo, no? Talagang sinabi ni Nestor na may chance kayong mabuhay o iligtas yung sarili nyo. Hindi ko kayo pipigilan. So, doon naman, 100 points ako ron para kay Nestor. Kasi talagang hindi niya inisip yung sarili niyang pamilya, no? Inisip niya pa rin yung tao. Pero feeling ko, kumbaga sa akin, kaya niya naman talaga na iligtas yung pamilya niya. Pero, grabe yun na. Kasi kung ikaw ganun, syempre hindi naman tayo si Nestor. Pero, kung iba-iba lang, no? Ba't ka alis? Dito ka lang, lumaban ka kasi amo mo ko, di ba? Karamihan sa ganun eh. Pero, iba to si Nestor, talagang grabe. Parang to, isipin nyo dalawang sunod na malupit, no? Dante Asuncion saka Nestor Adlawan. Grabe to. Parang Jerry Salvacion saka Dodoy lang, no? Ano kaya kung nagkatagpo tong dalawang to sa era nila, no? No, siguro hindi natin masabi kung kasi ang lakas din ni Dante kahapon, di ba? Mutya ng ipo-ipo, tapos ito naman sibat ni Atardar, tapos pangil ng kidlat. Grabe, bumubulusok. Hindi lang to normal na basta may mutya ka ng pangil ng kidlat, gagana na yun. Feeling ko hindi ganun, kabaryo. Kasi kumbaga parang ang kasi ito, konting explanation lang para sa hindi nakakaalam. Ito based lang din to sa kwento sa akin ng mga tsuhin ko na nasa Negros, no? Ito from experience ng sa side ko naman to. Kaya malakas ang loob ko na sabihin to, no? Bali, ganito kasi yun. Ang sabi ng mga tsuhin ko ron, hindi ko nasasabihin kung ano yung tangan nila, no? Alam din to ni Otits, no? Kaya lang sa side to ni Ermats eh. Ito naman sa side to ni Erpat. Bali, yung paano ko ba explain? Kunwari, hawak mo is pangil ng kidlat, di ba?
pag nadebosyonan mo yan tapos buhay na buhay, nasa level 1 ka na. Pero hindi lang dun talaga natatapos yun. Meron ka pang aaralin para mas lumakas pa yung tangan nung mutyang hawak mo. Kumaga, parang ano rin to elementary, high school, college. Kumaga, pataas ng pataas yung antas. So, siguro, hindi na lang din sinabi rito na na-reach na ni Nestor yung pinakasukdulan ng lakas ng kidlat. Kasi nga, natenga siya ng 10 years, ng isang dekada na hindi niya ginagamit, tapos pagbalik niyan, lakas pa rin, di ba? Dun, grabe yun, para sa akin. Ano yun, goosebump yun, no? Dun pa lang habang ninanarrate ko, ramdam niyo naman. So, ayun, hindi ko na habaan yung komento ko kasi kung hihimayin ko to isa-isa, ang dami nating, siguro 30 minutes to. No? So, hanggang doon na lang. Bali yung shoutout ko, nag-shoutout ako kahapon eh. Bali doon, next shoutout ko, kabaryo, doon ako kukuha sa Dante. Tapos dito kay Nestor, no? Bukas shoutout ko. Shoutout ko kayo ulit. So, ganun lang muna kasi mahina kalaban. So, yun. Muli, maraming salamat. Natuwa ako. Ang dami niyong comment na magaganda tungkol kay Nestor. No? Kay Dante. Bukas natin pag-usapan yan. So, ayun, hanggang dito na lang mga kabaryo. At kung naabot mo tong kwento na to, sana nasa maayos kang kalagayan, no? Kung nasan ka man, nasa ibang bansa, nasa Pinas, ingat ka palagi, no? Salamat kasi kasama mo itong channel natin sa pang-araw-araw na routine mo, no? Sana wag niyong skip yung ads. Okay na tayo, siguro 2 days na lang. Apilado na tayo kay YouTube. Sana yun na lang, kahit mabawi man lang, no? Walang skip ng ads, pero nasa inyo pa rin. Hindi ko naman kayo nakikita, no? Nasa inyo pa rin, okay lang yun. Sana yun lang, tapusin nyo from start to dulo para malaking recommendation ulit kay YouTube yun para mas gumanda yung mga views natin, no? Alam niyo naman na yan yung nagsisilbing gasolina ng kwentong baryo. So, ayun lang ulit mga kabaryo. At comment kayo ha, babasahin ko ulit yan. About sa kwento, about saan, negative, positive, sabi ko naman, open tayo dyan. So, yun, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.